guys, it's your girl Nina, and for today's vlog ay mag-get ready with me tayo. Bakit? Dahil mamaya ay pupunta kami sa Enchanted Kingdom with my family and ayun, kailangan maganda tayo. Speaking of Enchanted guys, gusto ko lang i-share sa inyo na meron ako nabiling book online. Tagal ko nakahinanap to. At pamagat niya ay 8 Diwata ng Pagkahulog ni Edgar Calabia Samar. Noong 2005, nagwagi ito ng NCAA Writer's Prize for the novel. Tapos, yung English version... Stop it. Get some help. Yung English version naman nito na pinamagatang 8 Muses of the Fall ay nagwagi ng Longlist 2009 Man Asian Literary Prize. So, ayan guys, bago ako mag-start mag-makeup, naglalagay muna ako ng contact lens. Kasi maangas ako. Damn! Okay. Ayan, naglalagay muna ako ng contact lens. Pero, habang nalalagay ko, balik muna tayo dito. Kung paano ko ba nabili yung libro na to. Since sabi ko nga mahirap siyang hanapin. Binili ko siya sa Shopee sa halagang 800 plus pesos. At ayun. Ewan ko kasi nung dumating, yung mami ko yung nagbayad. Pero nagkakalaga siya ng 800 plus. Uy, bakit? Ayun, 800 plus siya. And then, binili ko siya. Pero ang nakalagay dito sa price niya ay 400 pesos. Pero ito ata yung original price niya talaga. Tapos, syempre, price winner, diba? Mataas ang value. So, tinanggap ko, binili ko siya ng 800 pesos. Pero sa pagkakaalam ko, ay, shit, no. So, ayun nga guys, balik tayo. Dahil nahulog yung contacts ko kanina. Itong 8 Diwata ng Pagkahulog ay mayroon siyang 28 na kabanata. Pero hindi tayo sure, 28 nga lang ba talaga. Dahil medyo magulo yung pagkakalagay sa table of contents. Dahil hindi siya yung basta-basta na nakalahad lang yung mga kabanata. Dahil, kung mapapansin nyo, kung titingnan nyo, ayan, binuktot ko. Sakit sa puso ng ganito. Ayan. Kung bubukatin nyo, ganyan yung talaan ng nilalaman niya. Nakalagay dito yung mga kabanata na may bilang. Pero yung iba ay walang bilang. Pero kasama siya. Tapos, meron siyang 289 pages. Ayan. Ayan, hindi ko na nalagay yung contacts ko. So, ayun nga. Naglalaman siya ng 289 pages at 28 na kabanata. Pero sa pagkakaalam ko, hindi kagaya ng pinakita ko sa inyo yung unang cover niya. Sa pagkakaalam ko, sa mga nakita ko online ay parang yellow ata yung cover niya. Tapos yung talaan ng nilalaman niya, hindi kagaya na itong parang bitak-bitak na bato. Yung talaan ng nilalaman niya ay parang chess ba yun? Basta may parang XOX, SOS, gano'n. Gano'n yung itsura. So, sa totoo lang guys, nung unang basa ko sa kanya, nung unang kabanata, di pinabasa ko siya, maganda yung kwento niya. Tapos sa mga sumunod na, as in, promise, sobrang naguguluhan talaga ako. Medyo magulo yung takbo ng storya niya. As in, sobra. Ewan ko ba kay Edgar? Uy, sinisi. Wow! Pero wait lang. Sino nga ba si Edgar Calabia Samar? Pero bago yun, susuot ko muna tong contacts, hindi ko masuot. So, si Edgar Calabia Samar ay isang multi-awarded poet at novelist. Yung first novel niya is 8 Diwata ng Pagkahulog at
sobrang nakakamangha dahil naka-receive agad ito ng NCAA Writers Prize noong 2005 at yung English translation nga na binanggit ko kanina ay nagwagi ng or naging long-listed sa Philippine National Book Awards. Ayan. So, yan. Di na ako nagme-makeup. So, ang ginagawa ko after ko mag-contact is eto, nag-sunblock ako para protect. Stop it. Get some help. Protected lagi yung balat ko. So, ayun, balik tayo sa novel. Dahil gusto kong talakayin sa inyo yung novel dahil maganda siya. Uy, pinatagal pa. Ayan. So, blend ko muna ito. Blend. English yun ah. So, ayan. Sa totoo lang guys, nung binasa ko unang binasa ko to, syempre nung first page ko pa lang, itong part na, ito yung black part niya dito. Ito kasi yung email ni Glenn para kay Janus. Janus yarn. Ayun, email ni Glenn para kay, kay Daniel. Daniel, mas kilala bilang, di naman mas kilala, nickname niya ay Ayel. Pero, ayun, siya, email. Tapos, halata mo na yung time na sinulat to is uso pa yung Friendster. Kasi, di ako makarelate, di ko naabutan yung Friendster. Pero, paulit-ulit na binanggit dito yung Friendster. Tapos, nire-reach out lang siya ni Glenn using sa pamamagitan ng email. Ayan. So, yung kwento nitong 8 diwata ng pagkahulog ay tungkol kay Daniel, ang main character natin. Ako rin naman may character ako. Huy, wag pa main. Ayun nga, umiikot yung kwento na to kay Daniel na isa siyang gusto niyang maging manunulat. Gusto niyang maging novelista. Feeling ko lang, dahil first novel nga ito ni Edgar Calabia Samar. Uy, baka kwento niya to. Huy, wag assume. Hindi, so yun nga. Nangangarap maging novelista itong si Daniel. At yung sa kabuuan ng kwento ay parang susubaybayan lang natin kung papaano naglakbay si Daniel para matapos yung kanyang nobela. Habang pinipilit, bakit? Uy! Eto, pinipilit niya nga alamin kung sino at ano nga ba yung diwata at sino at ano nga ba yung demonyo sa kanyang buhay. Huy, wag kang demon. So, ayun, mag-start na tayong hindi kagaya ng iba na nag-liquid foundation. Ako hindi, kasi kakaiba akong babae. Huy, hindi ganun. Then, mag-start na ako mag-foundation agad na powder. Ayan. So, balik tayo sa novel. Sa totoo lang, sobrang kakaibang experience talaga yung naramdaman ko. Kakaibang experience talaga yung nangyari dito sa kwento ni Daniel. Kasi medyo magulo nga siya. Minsan, nandito ka, tapos mamaya nandun ka na, tapos di mo namamalayan. Halimbawa ako, point of view na pala ni kasi third person point of view talaga siya. Pero kung mapapansin natin, parang nag-iiba-iba talaga yung point of view nung nobela. Dahil nga, siguro dahil postmodern nga ang ginamit na teorya. Huy, teorya! Ayan, postmodern nga yung pagkakasulat. So, kagaya nga ng mga postmodern, magulo talaga siya dahil siguro ang pinagpapalagay na lang natin dito ay para tayong naglalakbay. Hoy! Hindi, ayun nga. Puro huy na to. Ayun, para tayong naglalakbay. Pero yung tour guide natin is naliligaw din. Kagaya ni Daniel. Pero bago ko ituloy yung pagkukwento ko, papaliwanag ko muna kung ano yung postmodern. Kasi baka mamaya, talak ako ng talak dito. Hindi nyo pala alam yung postmodern. Nagsayang lang ako ng laway. So, yun nga. Ang postmodern na ginamit nga ni Edgar dito sa kanyang nobela ay
hindi nga siya gumagamit no, or hindi siya sumusunod dun sa conventional na forma o estilo ng nobela. Dahil parang kung titignan natin, parang kumakawala lang yung author natin sa parang kinagisnan na gawi kung paano magsalaysay ng isang kwento. Yun dahil nga kakaiba yung ginamit niya, para siyang putol-putol, tapos yung next na pala na mangyayari, yung next na pala na mangyayari ay nandun na sa susunod na kabanata, tapos nasa present ka na pala, ganon. Kaya nga, ang sabi nga nila, sa mga nabasa ko sa mga ibang lugar, ano siya, tayo dito, naguluhan na. Ayun. Wait lang, mag-blush on lang ako. Inuuna po, blush on kasi magkwento. So, ayun. Para siyang tagpi-tagpi. Tapos kapag habang binabasa mo yung aklat. Aklat, nobela yun, babe. Aklat nga, tama lang. So, ayun, habang binabasa mo yung nobela ay, kagaya ng sinabi ko kanina, magulo siya. Parang yung pagkukwento ko ngayon. Postmodern din kasi yung gamit ko. Ayun, so magulo siya. Parang tagpi-tagpi na nandito ka ngayon sa pas ni Daniel nung elementary siya, bago siya tuliin. Tapos mamaya, nandito ka na sa may college na siya, ganon. Or sa present na, ganon. Ganon yung nangyayari. Magulo pa sa buhay ko talaga. Joke lang. Pero, kagaya nga ng sinabi dito sa aklat, wait lang, hanapin ko. Di pa pantay yung blushan ko, pero hanapin ko na. Ayun, kagaya nga ng sinabi sa kaganata. Kaganata yan, be. Ayun, kagaya nga ng sinabi, di pa pantay. Kagaya nga ng sinabi doon sa kabanata 11, ito. May visual. Kagaya nga sinabi sa kabanata 11 na pinamagatang Archangel or Arkanghel. Bago mo kagaya nga ng sinabi, hindi pantay talaga, naiirita ako. Mamaya ka na. So, yun, kagaya nga ng sinabi sa kabanata 11, na pinamagatang Arkanghel, yung bida sa kwento ni Daniel. Uy! Ayan, kagaya ng binanggit dun, na bago mo maunawaan ng isang bagay, kailangan mo munang sirain. At dahil dun, nagkaroon ako ng palagay. Oh my God! Wow! Na kailangan mo talaga na malalimang suriin or basahin ito, nobela na to, bago mo siya maunawaan. At kailangan mo ng matindihang critical thinking skills. Huy! Ayan, so mag-eyeshadow na tayo ngayon. Ginagamit ko ay hindi ko alam dahil bigay lang to sa akin ng Pasko. At gusto ko siya dahil may glitter siya. Ang gagawin natin, bakit ba nangingialam kayo sa buhay ko? Oh, hindi ganun. Ayan, so eyeshadow na tayo. Ang ginagawa ko pag nagka-eyeshadow ako ay nilalagay ko muna tong outer. So, itong darker shade ng brown ay nilalagay ko siya dito sa outer layer ng mata ko. Dahil ito yung uso ngayon. Aesthetic to, guys. So, ayun, nilalagyan ko siya dito sa outer. Tapos, ano ko na lang yan. Ipapass forward ko na lang yan dahil wala naman kayong pakay sa ginagawa ko. Tapos, after mo malagyan syempre ng brown dyan sa labas, lalagyan mo naman ng lighter shade ng brown sa inner. So, ang gagamitin ko is, ano ba mas maganda, guys? Pili nga kayo. Tayin ko kayo sumagot. Tagal nyo sumagot. Ako na lang pipili. Ito na lang siguro. Ito. Yan. Yan yung ilalagay ko sa inner part ng aking mata. Kasi, guys, yan yung gusto ko. Kaya wag nyo akong pakialaman. Fast forward na lang ulit yan. So, ayun guys. Pag nalagay nyo na yung eyeshadow, syempre, i-blend nyo siya. Imimekos-mekos nyo lang.
Speaking of Mekos guys, dun sa kwento ng 8 diwata ng pagkahulog, alam niyo kung ano yung maganda sa kanya? Pinaghahalo niya yung realidad sa mahika. Kumbaga, meron siyang pinapakita niya sa atin yung out of this world na mga paniniwala ng mga Pilipino. Tapos sa kabilang banda, pinapakita niya sa atin yung realidad. Kung ano yung mismong nangyayari dun sa tauhan natin. Gigil ako. Biblend ko na to. So, ayun guys, after nyo i-blend, kung ginagaya nyo ako, wag nyo akong gayahin, hindi ako marunong. So, ayun, after nyan, magka-curl naman ako ng lashes ko. Tapos, wala akong sariling mascara, so hindi ko naman kailangan. Yabong. Ayan, so, ka-curl ko siya. Ay, naalala ko pala. Alam nyo ba na kung ano pa yung magulong part dito? Kagaya nga ng sinabi ko kanina na hiwa-hiwalay yung mga nangyayari. And the best part is, uy, ba't galit? So, ang magandang part niya is, unti-unti mo mapagtatagpi-tagpi yung mga ideya dun sa loob ng akda. Na para kang, kumbaga nililigaw ka. Pero may patutunguhan ka sa bandang dulo. Ganun. Hindi ka tulad ko. Wala nang patutunguhan itong buhay ko. Bakit taba ko nito? Ayun, yun nga. Aray, sakit. Saktan ako. Arte. Stop it. Get some help. Ayan, so, ito pa lang yung nangyayari sa atin. Sobrang tagal na natin nagme-makeup dito. So, ayan. Ang maganda pa dito sa, sa 8 diwata ng pagkahulog. Makaka-relate ka dun sa tauhan. Kay Daniel. Dahil kagaya ni Daniel, syempre may mga kaibigan tayo, may pamilya tayo, may pangarap tayo na gusto nating abutin. At ganun din yung karakter na to. Meron siyang gustong patunguhan. Meron siyang minamahal na mga kaibigan. Marunong siyang umibig dahil na bata pa lang siya. May crush na siya dun kay Orange. Iwan to. Daniel. So, ayun nga, may crush si Daniel kay Orange. Bata pa lang sila, crush niya na yun. Yung isa dun sa triplets ng magpuprotas. Di man lang pinag-isipan yung pangalan. Joke lang. Siyempre, magpuprotas. Orange pictures yung pangalan. So, ayun guys, pagtapos kong mag-curler, naliligaw na tayo para tayong 8 diwata ng pagkahulog. Pagkatapos kong mag-curler, naglalagay na ako ng eyeliner. So, ang eyeliner ko na ginagamit ay ito. Pentel pen. Huy, hindi yung pentel pen. Eyeliner yan. So, ayun. At guys, alam niyo yung isa pang nagustuhan ko dito sa novel na to. Ano siya? Kumbaga, tungkol siya sa mga kagilagilalas na nilalang. Pero hindi niya tayo nilalayo sa tunay na mundo. Kumbaga, nandun pa rin yung essence ng pagiging totoo. Na hindi lang siya basta-basta mahika, hindi lang siya basta-basta kababalaghan, kundi nandun pa rin yung essence na posible itong mangyari sa tunay na buhay. At yung mga, siguro yung mga ito ay nangyari, hindi natin alam. At hindi ko rin alam kung naririnig niyo pa ako. Oh, diba? Ayan ang kinalabasan ng eyeliner ko, guys. Huy, ang arte. Teka nga, sobrang daldal ko. Natutuloy ko na tong makeup ko. Ang last ko na ginagawa, dahil nga Enchanted Kingdom yun, syempre, parang maano lang ako dun. Mahuhulas lang ako dun. Huy, hindi. Mag-lip tint ako. Ang yun ang hirap sa mga vlogger. Nagme-makeup, nagsasalita. Paano? Magli-lipstick. Pero guys, nire-recommend ko sa inyo na basahin nyo tong nobela na to.
Pero, pag binasa nyo to, wag nyo ako sisisihin pag nalito kayo. Hindi ko ma-sure sa inyo na maiintindihan nyo siya agad. Pero, ang payo ko sa inyo ay tapusin nyo. Pilitin yung tapusin. Kasi, ang ginagawa dito ni Edgar ay, kumbaga, binibigyan niya muna tayo ng retaso. Retaso kada kabanata, tapos unti-unti niya yung pagtatagpiin. Ganon kagaling si Edgar. Kumbaga, kung babasahin nyo tong nobela na ito, tiyaga lang. Kasi inaamin ko sa inyo guys na kailangan talaga ng mahabaang panahon para basahin ito dahil nga postmodern siya at taliwas yung uri ng pagsasalaysay niya. Pero bandang huli, promise may makukuha kayo. So basahin nyo siya. So, yan. Magsusuot muna ako ng damit. Tapos, babalikan ko kayo. So, ayan guys. Tapos na ako magbihis. At, fit check. Ito yung susuotin ko sa EK later. Tapos, syempre, may accessories ako. Ito yung gagamitin kong necklace. Pero lagi ko naman ito suot. Pero ito. That's my mom. At, pinapangako ko sa'yo, mami, palagi kitang kasama kahit saan. Ayun lang for today's vlog. Sana ay natuwa kayo at may natutuhan kayo kahit papaano sa akin. At basahin nyo tong libro na to. Promise ko sa inyo, may matututuhan at may mapupulot kayo at mamamangha kayo kung papaano mag-hobby ng mga hiningal. Ayan, mamamangha kayo kung papaano mag-hobby ng mga pangyayari itong si Edgar Calabia Samar. At promise, kabuuan ng libro ay sobrang ganda talaga. So, kung ako sa inyo, babasahin ko na siya. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye. See you sa EK. Ooh.